Ako si Anastasia, 31, nagtatrabaho bilang credit manager sa isang bangko sa Moscow. Ang buhay ko sa Russia ay masasabing matatag. May bahay sa suburb, kulay silver gray na Volvo, at suweldong kinaiinggitan ng mga kaibigan. Ngunit tuwing gabi, pag-uwi, katahimikan lang ang nadadatnan ko. Karamihan kasi ng lalaking nasa tamang edad sa Russia ay nahuhulog sa tatlong kategorya. 1. Sugapa sa alak. 2. Sugapa sa sugal. O 3. Sugapa sa dalawa. Sinubukan ko na ang tatlong uri. Ang resulta, basag na puso at halos masirang lapay. Isang araw, nakatanggap ako ng text mula sa nag-iisang kapatid ko, si Maria, 52. Ate, ikakasal na ako, kay Miguel, isang Pilipino. Halos maibato ko ang telepono. Pilipinas, ang bansa na kilala ko lang sa balita tungkol sa mga turistang niloloko. Mga lalaking maliliit, may itim, nakasuot ng bulaklaking damit, nakasakay sa jeepney, at nakangiti ng matamis, umaasang makahuthot ng pera sa mga turista. Agad akong sumagot, Maria, nababaliw ka na ba? Umuwi ka na ngayon din. Makalipas ang 2 araw, sumakay ako ng eroplano patungong Maynila. Business class ticket, isang maleta lang. Ang misyon ko ay malinaw, hilahin pabalik ang kapatid ko sa Russia bago pahuli ang lahat. Sa loob ng 12 oras na biyahe, tiningnan ko ang mga larawan sa cellphone ni Maria, larawan nila ng isang lalaki. Malapad ang ngiti, maputi ang ngipin, kayumanggi ang balat. Kitang-kita ko na isa itong manghuhuli ng pera. Nag-screenshot ako at ipinadala sa kaibigan ko sa Moscow. Tingnan mo, ganito ang lalaking manluloko sa kapatid ko. Sumagot ang kaibigan ko, puro laughing emojis. Dumating ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport alas 3 ng umaga. Inaasahan ko ang gulo, siguro dahil sa mga developing countries, magulo ang airport. Pero nakita ko, makintab na sahig, salamin na sumasalamin sa neon lights at may karatula pa na nakasulat sa Ruso. Natigilan ako at huminto sa paglalakad. Isang babaeng airport staff na nakasuot ng makinis na uniforme ang lumapit sa akin, nagsasalita ng purong Ruso, Moscow accent pa. Maligayang pagdating, Madam Anastasia, si Maria po ang nagpasundo sa inyo. Napanganga ako. Paanong nakakapagsalita ng Ruso ang isang Pilipino? At bakit ganito pa ang pagsalubong? Isang malinis at puting van ang naglabas sa akin mula sa airport. Ang driver, nasa katanghaliang edad, nakasuot ng malinis na polo shirt, ay nagmano bago ako pinagbuksan ng pinto. Sumakay ako nang may pag-aalinlangan. Sa daan, tumingin ako sa labas ng bintana, matatayog na skyway, maliwanag na mga ilaw. Naisip ko, ito ay itinayo lang para lokohin ang mga turista. Ang tunay na lungsod ay siguro kasing dumi ng nakita ko sa balita. Lumiko ang sasakyan sa isang maliit na iskinita, malambot na kulay kahel na ilaw. Isang malaking 2 palapag na bahay, ngunit malinis tingnan. Naghihintay si Maria sa labas, nakasuot ng maluwag na damit at bahagyang umbok na ang tiyan. Nagulat ako. Buntis na siya? Ngumiti si Maria ng may hiya. 4 na buwan na po ate. Lumabas si Miguel mula sa bahay, mas matangkad kaysa sa inaakala ko mga 5'11". Nagbigay siya ng magalang na bati. Magandang gabi po, Ate Ana. Ikinagagalak ko pong makilala kayo. Ang Filipino accent niya ay malinaw, ngunit magalang na nagdulot ng pagkabalisa sa akin. Hindi ako sumagot, tumango lang ako ng malamig. Noong gabing iyon, halos hindi ako natulog. Nakahiga sa sofa sa sala, narinig ko ang mahinang pag-uusap ni na Miguel at Maria sa kusina, ang mahinang tawa ng kapatid ko. Ang tawang iyon hindi ko na narinig kay Maria sa loob ng maraming taon, simula nang pumanaw ang aming mga magulang. Nagdiin ako ng kamao. Bukas, kakausapin ko siya. Hihilahin ko pa uwi ang kapatid ko, anuman ang mangyari. Hindi ko pa alam na sa loob ng susunod na 3 araw, ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa loob ng 31 taon ay tuluyan ng magigiba. Kinabukasan, nagising ako dahil sa isang mahinang amoy-amoy ng pandan at luya. Lumabas si Maria mula sa kusina, may dalang tray ng almusal, lugaw na may isda, kasama ang sibuyas at kalamansi. Sumunod si Miguel, may dalang baso ng freshly squeezed na orange juice. Ate Ana, mag-almusal muna po tayo. Tiningnan ko ang lugaw at napakunot ang noo. Bakit may dahon sa pagkain? Mahinang tumawa si Maria. Sibuyas po ito ate. Mabango. Tikman mo muna. Sumandok ako ng isa. Ang lasa ay napakasarap, kaya't sumandok ako ng pangalawa nang hindi ko namamalayan. Nagngalit ako ng ngipin. Gaano man kasarap ang pagkain, hindi nito mababago ang katotohanan.
Ang lalaking ito ay banta pa rin. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam si Miguel na isasama niya ako sa ospital. Ngayon po, kailangan ni Maria magpa-check up sa OBGYN. Sumama ako, umaasa na makakausap ko si Maria ng dalawahan. Sa daan, traffic jam tulad sa Moscow tuwing taglamig. Nagsimula akong magreklamo. Bakit ang sasama ng kalsada sa Pilipinas? Araw-araw bang may traffic? Ngumiti lang si Miguel, hindi sumagot. Matagal kaming na-traffic hanggang sa marinig ko ang sirena. Ang lahat ng sasakyan sa lane namin ay nagsimulang gumilid ng isa-isa. Walang bumubusina, walang nagmumura. Maging ang bus ay gumilid para bigyang daan ang ambulance na mabilis na dumaan. Napanganga ako. Sa Moscow, ang ganitong traffic ay aabutin ng 10 minuto bago may magbigay daan. Dito, wala pang 30 segundo. Sinulyapan ko si Miguel, nakataas ang kamay niya, nagpapasalamat sa sasakyang tumabi. Nagsimula akong makaramdam ng pagkabalisa. Ang ospital na pinuntahan namin ay tinawag na St. Luke's Medical Center. Inaasahan ko ang matatandang gusali at mahabang pila, ngunit ang nakita ko ay matataas na glass building, malawak na lobby, at marmol na sahig na malinis at sumasalamin. Isang nurse ang lumapit sa amin, nagsasalita ng matatas na Ruso. Kayo po ba si Maria? Ang doktor po ay naghihintay na. Nagulat ako. May nurse na Pilipino na nagsasalita ng Ruso sa isang pribadong ospital? Habang naghihintay, tumingin-tingin ako sa paligid. Nakita ko ang karatula para sa maternity package. 1/4 yung point. Humigit kumulang 1/4 yung point rubles. Sa Moscow, ang simpleng panganganak ay nagsisimula sa 300,000 rubles. Nagsimula akong makaramdam na para akong sinampal ng mahina. Ang doktor ay isang babae, nasa katanghaliang edad, nakangiti, nakasuot ng manipis na salamin. Sinuri niya ng detalyado si Maria, nagtanong tungkol sa morning sickness. Pagkatapos, binuksan niya ang ultrasound para ipakita ang maliit na sanggol na gumagalaw sa tiyan ni Maria. Nag-Ingles ang doktor at nagtagalog. Isinali ni Miguel ang bawat pangungusap. Ang sanggol ay napakalakas. Ang timbang ay nasa tamang antas. Kumakain ka na ba ng mas marami, Maria? Tumango si Maria, nagniningning ang mata. Tiningnan ko ang kapatid na matagal nang nalulumbay at umiinom ng gamot ngayon ay nakangiti ng malapad. Mahigpit kong kinuyom ang kamao ko sa bulsa, hindi pa ako sumusuko. Pagkalabas sa ospital, dinala ako ni Miguel sa isang turo-turo sa gilid ng kalsada, isang maliit na lugar, yero ang bubong, may lumang ceiling fan. Napakunot ulit ang noo ko. Kumain sa kalsada? Hindi ba ito makakasakit? Ngumiti si Miguel. Mula bata pa ako, kumakain na ako rito. Hindi pa ako nagtae. Lumakad siya para mag-order. Adobong baboy at sinigang na hipon. Sinubukan ko ang adobo maanghang at maalat-asim. Lumuha ako, ngunit hindi ako makahinto sa pagsandok. Ang lasa ay spicy at sour, na nakadama ako ng pagiging buhay. Akala ko, ang pagkain ng Pilipino ay matamis lang. Ngunit ito ay maanghang na nagbigay kasiyahan sa akin. Nagsimula akong maramdaman na natatalo ako, unti-unti. Noong hapong iyon, nagmakaawa si Maria na samahan ko siya sa simbahan. Magdasal po tayo para sa anak ko, ate. Ayoko, ngunit dahil sa nakita kong umbok ng tiyan ng kapatid ko, pumayag ako. Ang simbahang pinuntahan namin ay ang San Agustin Church sa loob ng Intramuros. Nakita ko ang matandang gusali na bato at pader, napapaligiran ng liwanag ng araw. Ang kulay ng mga lumang pader ay napakaganda na nakalimutan ko saglit ang paghinga. Maraming Pilipino ang lumuluhod at nagdarasal, may mahirap, may mayaman, magkakahalo, walang sinuman ang tumitingin sa iba ng may pangmamata. Isang maliit na bata ang tumakbo at nagbigay sa akin ng isang sampagita. Ngumiti ako ng malapad at nagmano sa bata. Kinuha ko ang sampagita ng may pagkalito. Ang mahinang amoy ng bulaklak ay mas lalo pang nagpalambot sa puso ko. Nang sumapit ang gabi, dinala ako ni Miguel sa isang night market o tiangge masikip na halos magkabangga na ang mga balikat. Muli, nagreklamo ako sa isip ko. Ang daming tao, punong-puno ng magnanakaw. Ngunit ang nangyari, nadapa ako, nahulog ang wallet ko. Isang lalaking Pilipino ang mabilis na yumuko, pinulot ito, nagmano at iniabot sa akin. Kuya, sa iyo po, mag-ingat po kayo. Pagkatapos magsalita, umalis na lang siya. Napatayo ako ng tulala. Sa Moscow, ang wallet na nawawala ay nawawala na talaga.
Nagsimula akong makaramdam na para akong sinampal sa pangalawang pagkakataon sa isang araw. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Binuksan ko ang telepono ko. Tiningnan ang mga lumang larawan ni Maria Larawan na hindi siya ngumiti. Larawan na umiiyak siya sa comfort room pagkatapos makipaghiwalay sa ex niya. Larawan na payat na nakikita ang tadyang. Pagkatapos, inihambing ko kay Maria ngayon matambok ang pisngi. Nagniningning ang mata. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko ng mahina. Baka nagkamali ako simula pa lang. Kinabukasan, nagising ako ng maaga nang hindi sinasadya. Ang boses ng mga nagdarasal mula sa kalapit na kapilya. Simbahan ay narinig sa bintana. Umupo ako. Tiningnan ang kapatid ko na mahimbing na natutulog sa tabi ni Miguel. Yakap na yakap sila. Ang tiyan ni Maria ay halata na sa ilalim ng kumot. Nagdiin ako ng kamao. Hindi pa huli. Dadalhin ko siya pauwi ngayon. Nauna si Miguel na magising, pumasok sa kusina para maghanda ng almusal. Ang amoy ng bawang at paminta ay umabot sa ilong ko. Lumabas ako, nakita siyang nagluluto ng kanin sa mataas na apoy, gamit ang isang lumang kawali, ngunit napakahusay tulad ng isang chef. Ate Ana, gusto mo po ba ng sinangag? Gagawan ko po kayo. Sumagot ako ng matigas. Hindi na, dadalhin ko si Maria pauwi ngayon. Huminto si Miguel sa pagluluto, tumingin sa akin ng walang emosyon. Ate, iniisip niyo po ba na niloloko ko si Maria? Umalakhak ako ng mahina. Mga lalaking Pilipino na tulad mo, marami na akong nakita. Matamis ng ngiti para lang sa pera. Dahan-dahan niyang inilapag ang sandok. Naiintindihan ko po, maraming masasamang balita sa Russia, pero mahal ko po talaga si Maria. Kaya ko pong patunayan sa inyo. Tumawa ako sa lalamunan ko. Paanong patunayan? Hindi siya sumagot ngunit kinuha niya ang telepono at tumawag sa isang tao. Makalipas ang 10 minuto, may narinig akong tunog ng motorsiklo sa harap ng bahay. 3 lalaki na nakasuot ng uniforme ng ospital ang dumating. Isa sa kanila ay ang doktor na sumuri kay Maria kahapon. Nagmano siya sa akin. Magandang hapon po Ate Ana. Ako po si Dr. Tan. Hiniling po ni Miguel na makipag-usap ako sa inyo. Nagulat ako. Kinuha ng doktor ang medical records ni Maria. Si Maria po ay nagdusa sa matinding depression dati, hindi po ba? Simula nang dumating siya dito sa Pilipinas, ang kanyang kondisyon ay umunlad ng 90%. Ang gamot na iniinom niya dati ay 4 na tableta sa isang araw, ngayon 1 na lang bago matulog. Ipinakita niya ang graph, ang serotonin level ay patuloy na tumataas. Ito ay hindi lamang dahil sa gamot, kundi dahil din po sa pagmamahal at katatagan na natatanggap niya. Tiningnan ko ang graph nang nanginginig ang mata. Ang kapatid na dati ay umiiyak gabi-gabi, ngayon ay natutulog ng nakangiti. Noong hapon, nagmakaawa si Maria na dalhin ko siya sa Tagaytay Ridge. Pumunta na po tayo ate, 1 beses lang. Gusto ko pong makita ninyo. Pumayag ako, umaasa na makahanap ng pagkakataon na mag-usap kami ng dalawahan. Ang Tagaytay Vista ay puno ng mga tao. Ang simoy ng hangin ay sariwa. Ang amoy ng bulalo at taho ay nagkalat sa paligid. Nagreklamo pa rin ako sa isip ko. Masyadong komersyal, sigurado akong madumi. Ngunit ang lahat ay naglilinis ng kanilang mga lamesa. Ang mga bata ay naglalaro sa gilid ng ridge nang hindi natatakot. Isang matandang babae, isang lola, ang lumapit at nag-alok sa akin ng isang pineapple tart. Tikman mo Inday, libre. Regalo ni lola. Ang tart ay malambot, matamis at matubig kaya't nakalimutan ko at kumain ako ng 3. Ngumiti ang lola. Masarap ba? Ruso ka ba? Bumalik ka ulit ha? Hindi ako nakapagsalita. Nang gumabi, umupo kami sa gilid ng Taal Lake. Ang kulay kahel na araw ay lumulubog sa likod ng mga bundok. Ang ginintuang liwanag ay sumasalamin sa tubig. Hinawakan ni Maria ang kamay ko. Nakita niyo na ba ang ganitong paglubog ng araw sa Moscow ate? Tumahimik ako. Sa Moscow, ang paglubog ng araw ay kulay abo at lamig. Dito, ito ay kulay kahel at init na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Noong gabing iyon, lihim kong binuksan ang chat group ng mga kaibigan ko sa Moscow. Tumatawa pa rin ang mga kaibigan ko. Niloloko ka siguro ng kapatid mo. Siguro malapit na siyang magpadala ng pera sa asawa niya. Nag-type ako ng sagot. Hindi pa ako sigurado at binura ko ito. Tiningnan ko ang kapatid ko na natutulog sa tabi ko. Ang kamay niya ay nakalagay sa umbok niyang tiyan. Nagsimula akong matakot. Natatakot ako na ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa loob ng 31 taon ay mali. Bago matulog, kumatok si Miguel sa pinto.
May dalang baso ng sikwate o tsaa. Ate Ana, uminom po muna kayo bago matulog. Makakatulong po ito sa pagtulog. Kinuha ko ang baso nang hindi ko namamalayan. Nagmano siya at umalis. Ininom ko ang tsaa, matamis, malamig at nakaka-relax. Ang lasa ay tila natutunaw ang pader sa puso ko. Unti-unti, tumayo ako sa harap ng pinto, hawak ang baso ng tsaa ng mahigpit at nagsalita ng mahina sa sarili ko sa unang pagkakataon. Baka nagkamali nga ako simula pa lang. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng malakas na ulan na bumabagsak sa bubong na yero. Ang langit ay kulay abo tulad ng Moscow sa autumn. Ngunit dito, kapag ganito kalakas ang ulan, siguradong lulubog ang lungsod. Binuksan ko ang pinto. Nakita si Miguel na nagbubuhat ng sandbag at inilalagay sa harap ng bahay. Nakatayo si Maria, may dalang payong para sa kanya. Umbok ang tiyan ngunit nakangiti pa rin. Napakalakas ng ulan, ate. Pero huwag kang mag-alala, hindi pa kami binabaha. Nagbiro ako sa isip ko. Ganitong uri ng bahay, siguradong lulubog. Makalipas ang 10 minuto, 3 o 4 na pamilya ng kapitbahay ang dumating, may dalang pala at sandbag. Walang nag-utos, ngunit ang lahat ay tumulong sa paglalagay ng harang sa harap ng barangay ng automatiko. Sumigaw ang lola sa tabi ng bahay kay Miguel. Miguel, huwag mo munang alalahanin ang bahay ko. Tulungan mo muna ang matatanda. Napatayo ako ng tulala. Sa Russia, kapag baha, tumatakbo ang lahat para sa sarili. Dito, pinili nilang tulungan ang iba bago ang sarili. Hindi pa humihinto ang ulan. Biglang nakaramdam si Maria ng matinding sakit sa tiyan. Namutla ang mukha niya, hawak ang tiyan. Ate, masakit ang ibabang bahagi ng tiyan ko. Nataranta ako at nanigas ang mga binti ko. 4 na buwan pa lang. Baka maagasan, agad na binuhat ni Miguel si Maria papasok sa sasakyan. Ang ulan ay bumubuhos na parang nabutas ang langit. Ang kalsada ay nagsimulang lumubog hanggang sa bukong-bukong. Mahaba ang traffic. Hindi aabot ang ambulance, sigaw ko. Anong gagawin natin? Ang ospital ay napakalayo. Kinuha ni Miguel ang telepono, nagdial ng isang numero. Wala pang 2 minuto, narinig ko ang malakas na tunog ng motorsiklo. Isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng orange reflectorized vest ang dumating, sakay ng 5 big bike. Nagmano ang isa sa kanila. Miguel, tumawag ka. Kami po ang barangay rescue volunteer. Sumakay na kayo. Binuhat nila si Maria sa likod ng motorsiklo na may sidecar, stretcher. Ang lahat ng sasakyan sa kalsada, na lumubog hanggang sa tuhod, ay automatikong gumilid. Walang bumubusina, walang nagmumura. Sumakay ako sa likod ng isa sa mga motorsiklo. Ang hangin at ulan ay humampas sa akin, ngunit malakas ang tibok ng puso ko. Sa loob lamang ng 7 minuto, nakarating kami sa ospital sa gitna ng baha. Ang doktor na sumuri sa amin ay naghihintay na sa harap ng emergency room. Pagkatapos ng pagsusuri ang conclusion, minor bleeding dahil sa stress. Iniksyonan ng muscle relaxant at ligtas ang sanggol. Napatumba ako sa sahig ng emergency room, tumulo ang luha ng hindi ko namamalayan. Kung nasa Russia ako, marahil, nawala na ang mag-ina. Pagkalabas sa ospital, hindi pa rin humihinto ang ulan. Naghihintay ang mga rescue volunteer sa labas. Iniabot ng isa sa kanila ang isang raincoat sa akin. Kuya, isuot mo po muna ito, baka magkasakit ka. Nagtanong ako, nanginginig ang boses. Paanong kilala ninyo si Miguel at paanong nakatulong kayo ng napakabilis? Ngumiti ang team leader. Magkakapit bahay po kami. Sa komunidad namin, kapag may nangangailangan, tumutulong ang lahat, kahit hindi pa magkakakilala. Tiningnan ko ang higit sa 10 Pilipinong nakasuot ng raincoat, basang-basa ngunit nakangiti. Walang nagreklamo, walang humingi ng pera. Nagmano ako nang hindi ko namamalayan ang unang beses sa buhay ko na nagbigay ako ng mano ng taos puso. Noong gabing iyon, natulog si Maria dahil sa gamot. Lumabas kami ni Miguel at umupo sa balcony. Umaambon pa rin. Nagsalita siya ng mahina. Ate, iniisip niyo siguro na mahirap ang mga Pilipino. Pero mahirap lang kami sa pera, mayaman kami sa kabutihan. Noong unang dating ni Maria, umiiyak siya gabi-gabi. Niyakap ko siya at sinabi ko, dito, walang sino man ang hahayaan na malunod ng mag-isa. Tumahimik ako. Naaalala ang Moscow mga kapitbahay na hindi nagbabatian, mga ina na magkatabi ang apartment sa loob ng 10 taon. Nagtanong ako, paos ang boses, at kung gusto ko pa ring iuwi si Maria?
Tiningnan ako ni Miguel ng diretso. Hindi ko po kayo pipigilan. Kung gusto ni Maria na umalis, ihahatid ko po siya sa airport. Pero kung gusto niyang manatili, aalagaan ko siya at ang anak namin habang buhay. Huminto siya saglit pagkatapos, iniabot ang kamay niya kamay na magaspang mula sa pagtatrabaho sa konstruksyon. Wala po akong gaanong pera tulad ng mga lalaking Ruso. Pero nangangako ako, hinding-hindi ko nahahayaan na umiyak si Maria ng mag-isa. Kinuha ko ang kamay niya nang hindi ko namamalayan kamay na mas mainit kaysa sa lamig ng Moscow sa taglamig. Noong gabing iyon, huminto ang ulan. Tumayo ako sa harap ng balcony. Tiningnan ang buwan na lumabas sa ulap ang buwan ding iyon sa Moscow. Ngunit dito, mas maliwanag at mas mainit. Itinaas ko ang kamay ko. Hinawakan ang dibdib ko. Ang pader na itinayo sa loob ng 31 taon ay nagsimulang mabasag at hindi na ito maaayos pa. Kinabukasan, nagising ako dahil sa malakas na tunog ng telepono. Tumawag ang nanay ni Maria, galit na galit. "Ana, buntis ang anak ko sa Pilipino?" Halos atakehin sa puso ang tatay niya. "Umuwi ka na ngayon din." Hindi pa ako nakakasagot, umiyak na si nanay. "Niloloko lang nila ang pera mo." Nakikita ko ang balita araw-araw. Iniwan ang mga babaeng Ruso na may 2 anak. Tiningnan ko si Maria na nakaupo at nag-aalmusal. Namumutla ngunit nakangiti. Binuksan ko ang speaker para marinig ni Miguel. Hindi siya nagsalita, nagmano lang sa telepono at nagsalita ng Ruso ng dahan-dahan. "Nanay, ako po si Miguel. Humihingi po ako ng paumanhin na nagdulot po ako ng gulat. Mahal ko po talaga si Maria. Kung hindi po kayo naniniwala, lilipad po ako sa Moscow para patunayan ko." Natigilan si nanay sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos, sumigaw. "Huwag kang lalapit sa anak ko." Bago niya ibaba ang telepono. Yumuko si Maria, tahimik na umiiyak. Niyakap ko ang kapatid ko, ang unang yakap sa loob ng maraming taon. Noong hapong iyon, dinala ako ni Miguel sa bahay ng nanay niya, isang bahay kubo na nakataas sa Batangas. Ang nanay ni Miguel, mga 60 taong gulang, maliit, payat, ngunit nagniningning ang mata. Pagkakita sa akin, nagmano siya at niyakap ako ng mahigpit. Nagsalita ng mabilis na Tagalog. Isinalin ni Miguel. Sabi ni nanay, "Maligayang pagdating, panganay na anak na babae mula sa Russia. Simula ngayon, anak na kita." Napatayo ako ng tulala. Naglakad ang nanay niya, kumuha ng isang lumang picture album at binuksan larawan ni Miguel noong bata pa. Payat dahil pumanaw ang tatay niya noong 10 taong gulang pa lang siya. Pinalaki ng nanay niya ang 3 anak sa pagtitinda ng kare-kare sa gilid ng kalsada. Sinabi ng nanay niya, "Hindi ako kailanman binigo ng anak ko, kahit isang beses. Nagpapadala siya ng pera sa akin buwan-buwan simula noong 18 taong gulang pa lang siya." Tiningnan ko ang larawan ng isang lalaking nakangiti sa album, pagkatapos ay tiningnan ko ang matangkad na lalaking nakatayo sa tabi ko. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Noong gabing iyon, nagdaos ng maliit na salo-salo ang nanay ni Miguel. Dumating ang buong barangay, walang mamahaling catering. Mayroon lang malaking banig na nakalatag sa sahig at higit sa 10 pagkain na tinulungan ng bawat bahay na gawin. Ang lola sa tabi ng bahay ay nagdala ng sinigang na hipon. Ang lolo ay nagdala ng inihaw na tilapia. Ang mga bata ay naglalaro sa paligid ng bahay. Walang sino man ang nagtanong sa akin, "Saan ka galing?" Tinawag nila akong Ate Ana mula sa unang salita. Isang tita ang nag-abot sa akin ng plato ng buko salad. "Kumain ka ng marami, anak. Masarap yan." Kinain ko ang salad hanggang sa lumuha ako, ngunit tumawa ako nang hindi ko namamalayan. Ang unang tawa na mula sa puso sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng salusalo, itinaas ng nanay ni Miguel ang kamay niya at nag-anunsyo ng malakas. "Ngayon, ang pamilya namin ay nagdagdag ng 2 manugang na babae at isang anak na babae. Sina Maria at Ate Ana ay mga anak ko na." Nagpalakpakan ang lahat. Isang bata ang tumakbo at nagbigay sa akin ng card na sulat kamay. Nakasulat, "Maligayang pagdating, Ate Ana, mula sa Russia. Ako si Nikolay, gusto ko pong magtagal po kayo." Niyakap ko ng mahigpit ang bata, tumulo ang luha ko. Noong gabing iyon, natulog ako sa bahay ng nanay ni Miguel, isang maliit na kwarto, puting kulambo. Mas malakas ang tunog ng mga kuliglig at palaka kaysa sa aircon sa Moscow. Lihim kong binuksan ang telepono at nag-text sa tunay kong nanay. "Nanay, nakita ko ang pamilya dito. Wala silang maraming pera pero mayroon sila sa isa't isa. Hindi na nag-iisa si Maria.
Sumagot si nanay ng isang pangungusap lang. Kung niloloko ka talaga, paano ka makakabalik? Pinatay ko ang telepono at tiningnan ang kisame na kahoy. Ang unang beses na naramdaman ko na ang salitang pamilya ay hindi nakabatay sa dugo, kundi sa isang taong handang magpayong sa atin sa araw ng malakas na ulan. Bago matulog, kumatok ang nanay ni Miguel sa pinto, nag-abot ng isang lumang kumot. Baka giniginaw ka anak, ginawa ko yan. Ang kumot ay may mahinang amoy ng pandana. Niyakap ko ang kumot ng mahigpit at tahimik na umiyak sa dilim. Umiyak, dahil alam ko na ang pader na itinayo ko sa loob ng 31 taon ay tuluyan ng gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Ang bagong umaga. Nagising ako sa amoy ng malakas na kapeng barako na ginawa ng nanay ni Miguel, isang malaking mug ng manok na porselana ang mainit sa kamay. Uminom ka muna ng kape anak, ihahatid kita sa palengke. Naguluhan pa rin ako sa salitang anak na tinawag niya sa akin simula pa noong unang gabi, ngunit hindi man lang ako nagreklamo sa puso ko. Ang palengke na dinala niya sa akin ay ang palengke ng tren. Gagamitin natin ang setting ng orihinal na maeklong train market para sa visual impact, pero ang kultura ng palengke ay Filipino. Ang palengke na dinala niya sa akin ay ang Paco Market na may tunay na riles ng tren na ginagamit. Ngunit tuwing umaga, nagiging wet market ito. Ang mga tindahan ng gulay, isda at hipon ay nasa ibabaw mismo ng riles. Nanlaki ang mata ko. Pag dumating ang tren, mamamatay ang lahat. Tumawa ang nanay niya ng malakas. Hindi anak. Magtitiklop lang ng payong at yumuko ng bahagya. Eksaktong 8 a.m., umugong ang tunog ng tren. Itinaas ng lahat ang kamay at nagsabi, ayan na, ayan na. At ang lahat ng tindahan ay nagtiklop ng kanilang mga payong sa loob ng 10 segundo. Dahan-dahang dumaan ang tren, nasa itaas lang ng ulo ng mga nagtitinda ng 1 pulgada. Yumuko lang ng bahagya ang lahat, nagngitian. Pagdaan ng tren, bumalik ang lahat sa lugar sa loob ng 10 segundo. Walang nasaktan, walang nagmura, napanganga ako. Ang buhay na inakala kong kailangang may mahigpit na batas ay makakasama pala sa flexibility ng kamangha-mangha. Habang naglalakad sa palengke, nagbigay ng pera ang nanay niya sa isang bata na nagtitinda ng maliliit na isda. Nagmano ang bata, kinuha ang pera, at tumakbo para bumili ng kakanin para sa nanay niya. Ang bata na ito, namatay ang mga magulang niya dahil sa COVID. Inalagaan ko siya simula noong sa 6 taong gulang pa lang siya. Tinutulungan ng lahat sa palengke na mapalaki siya. Tiningnan ko ang bata na tumatakbo, nakangiti, at naisip ko ang sarili ko. Noong bata ang mga magulang ko ay nag-aaway araw-araw hanggang sa naghiwalay. Walang nagbigay ng kakanin sa akin ng ganito. Tanghali noon, nakatanggap ako ng tawag mula sa bangko sa Moscow. Ang boss ko ay tumawag, galit ang boses. Ana, ganyan ka na lang ba magbabakasyon? May problema ang kumpanya. Kung hindi ka babalik sa loob ng 3 araw, ituturing kitang nagbitiw. Natigilan ako. Ang trabaho na mahal ko, ang mataas na suweldo, ang bahay na hinuhulugan ko lahat ay mawawala. Tumingin ako kay Maria na nakaupo at naghahabi ng damit ng sanggol kasama ang nanay ni Miguel. Ngumiti siya sa akin ng may init. Pinatay ko ang telepono nang hindi sumasagot. Noong hapong iyon, dinala ako ni Miguel sa site ng trabaho niya. Siya ay isang construction engineer sa isang malaking skyway extension project sa Metro Manila. Ang site ay malawak, daan-daang manggagawa. Ngunit ang nakita ko ay ang lahat ng manggagawa ay may safety helmet, may life insurance, may libreng kantin, may clinic. Dinala ako ni Miguel sa quarters ng mga manggagawa, malinis na double-deck beds, may electric fan, may personal na refrigerator. Naging construction worker din po ako dati. Alam ko kung gaano kahirap ang mga manggagawa, kaya nagtatag kami ng foundation na tumutulong. Kung may magkasakit, tumutulong ang lahat sa gastos. Isang manggagawa ang lumapit at nagmano sa akin, Ate Ana, kayo po ba? Nabalitaan namin kayo kay Miguel. Maligayang pagdating. Kung magtatagal po kayo sa Pilipinas, sumama na po kayo sa amin sa trabaho. Ngumiti ako nang hindi ko namamalayan. Noong gabing iyon, kumain kami sa isang seafood restaurant sa Bamban, Tarlac. Ang lamesa ay kahoy, umaabot sa dagat. Ang araw ay lumulubog, kulay kahel at pula. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Maria at nagsalita ng mahina. Bukas, ate, opisyal kitang hihingan ng permiso. Patutunayan ko po sa inyo na mahal ko talaga si Maria. Tumahimik ako pagkatapos ay nagtanong ng tanong na matagal nang nasa isip ko. Kung gusto ni Maria na bumalik sa Russia balang araw,
Tiningnan niya ako ng diretsyo. Susundan ko po siya. Sasama ako sa kanya sa Moscow para ang anak namin ay makasama ang nanay at lola niya. Umiyak si Maria. Umiyak din ako. Ang lalaking ito ay handang iwanan ang lahat para sa kapatid ko. Samantalang ang ex ko sa Russia ay nagsabi sa akin, kung gusto mong magkaanak, hindi ako handa. Noong gabing iyon, nag-usap kami ni Maria ng dalawahan sa unang pagkakataon. Ate, masaya po talaga ako. Dito, walang sino man ang naghuhusga sa akin na may depression ako. Walang sino man ang tumitingin sa akin na parang problema ako. Mahal ako ng lahat kung sino ako. Niyakap ko ng mahigpit ang kapatid ko. Naiintindihan ko na anak, hindi na kita iuwi. Umiyak si Maria sa yakap ko. Umiyak ako. Umiyak dahil alam ko na ang pag-ibig na hinahanap ko sa loob ng 31 taon ay hindi nasa Moscow. Nandito ito, sa lupaing minsan kong hinamak. Bago matulog, nag-text ako sa boss ko sa Moscow. Nagbibitiw na po ako. Nakita ko na po ang gusto kong tirahan. Pinatay ko ang telepono. Binuksan ang bintana para salubungin ang simoy ng dagat, malakas na amoy na may halong amoy ng sampagita. Ngumiti ako sa sarili ko sa dilim. Ang unang beses na naramdaman ko na ang bahay ay hindi isang lugar, kundi isang damdamin na handang magpayong sa atin sa araw ng malakas na ulan. Ang 7 araw ko sa Pilipinas. Nagising ako sa tunog ng malakas na ulan muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito simpleng ulan. Nagbabala ang radyo tungkol sa pinakamalaking flash flood sa loob ng 10 taon. Ang Taal Lake ay umaapaw sa gilid. Ang bahay ng nanay ni Miguel sa Batangas ay baha na hanggang sa dibdib. Nagring ang telepono ni Miguel. Ang nanay niya ay nag-iisa sa bahay. Tumawag ang lola sa tabi ng bahay, umiiyak ang boses. Miguel, natumba si nanay sa bahay. Baha na hanggang dibdib at bali ang binti ni nanay. Namutla ang mukha ni Miguel. Si Maria, 4. 5 buwan na buntis, hindi pa lubos na nakakabawi mula kahapon. Agad akong sumigaw. Sasama ako. Sumakay kami sa 4-door pickup truck ng kapitbahay. Ang ulan ay bumabagsak na parang guguho ang langit. Ang kalsada ay naging ilog, mahaba ang traffic. Nag-dial si Miguel sa telepono, tinawag ang dating rescue team. Ngunit ang sagot ay nanginginig. Miguel, ang bangka namin ay nasa kabilang ibayo pa. Napakalakas ng agos. Tiningnan ko ang orasan. Kung magtatagal pa ng 1 oras, baka mamatay ang nanay niya dahil sa baha o sa pagdurugo. Umiyak si Maria sa sasakyan. Ate, mamamatay ba si nanay? Mahigpit kong kinuyom ang manibela hanggang sa pumuti ang mga daliri ko at gumawa ng pinakamalaking desisyon sa buhay ko. Ako ang magmamaneho. Pinindot ko ang accelerator, sumugod sa baha na hanggang baywang. Umungol ang makina, tumilamsik ang tubig sa bintana. Sumigaw si Miguel, nagtuturo sa daan mula sa telepono na nakakakonekta pa rin sa mga kapitbahay. Lumiko sa kaliwa, 500 metro pa. Nagmaneho ako sa baha sa bilis na 70 kph. Nanginginig ang sasakyan na parang mababasag. Mahigpit na kumapit si Maria. Panginoon, tulungan mo kami. 40 minuto ang lumipas, nakarating kami sa bahay. Ang baha ay hanggang dibdib talaga. Nakataas ang bahay na kahoy, ngunit ang unang palapag ay lubog. Nakahiga ang nanay niya, walang malay. Sa ikalawang palapag, ang binti niya ay bali, hindi tama ang posisyon, may dumudugong dugo. Umiyak si Miguel sa unang pagkakataon sa harap ko. Nanay ko, hindi ako nag-aksaya ng oras. Binuhat ko ang maliit at payat na nanay niya sa likod ko. Binuhat ni Miguel si Maria. Lumangoy kami sa baha papalabas sa bahay. Naghihintay ang mga kapitbahay sa matataas na kalsada, umiiyak at sumisigaw ng suporta. May nag-abot ng lubid, may nag-abot ng sagwan. Walang sino man ang tumakbo. Ang lahat ay naghihintay para tumulong. Lumangoy ako sa malakas na agos. Tumama ang binti ng nanay niya sa binti ko at dumugo ako, ngunit wala akong naramdaman na sakit. Narinig ko lang ang malakas na tibok ng puso ko. Huwag kang mamatay, nanay. Huwag kang mamatay. Sa wakas, nakarating kami sa kalsada na hindi pa binabaha. Dumating ang ambulance ng rescue volunteer sa tamang oras. Ang driver ay ang team leader na tumulong kay Maria kahapon. Umiyak siya nang makita ang nanay ni Miguel. Miguel, sumakay ka na ng mabilis. Sa daan patungong Batangas Medical Center, hindi pa nagigising ang nanay niya. Mababa ang oxygen, bumaba ang blood pressure. Sumigaw ang doktor sa ambulance. May internal bleeding. Kailangan ng agarang operasyon.
Hinawakan ko ang malamig na kamay ng nanay niya at umiyak sa unang pagkakataon sa harap ng lahat. Kailangan mong mabuhay, nanay. Ngayon lang kita nakuha. Sa ospital, higit sa 10 medical team ang naghihintay sa harap ng emergency room. Ang orthopedic surgeon at ang internist ay nagtakbuhan. 4 na oras ng agarang operasyon. Nakatayo ako, nakakapit sa rehas ng operating room. Niyakap ni Miguel si Maria, umiiyak. Higit sa OT kapitbahay at rescue volunteer ang naghihintay sa labas. Walang umuwi. Ang lahat ay nagmano sa sagradong larawan at nagdasal ng sabay-sabay. 4 na oras at 20 minuto. Bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor, tinanggal ang mask at ngumiti ng malapad. Nakaligtas si nanay. Bali ang 2 binti pero naayos na. Tumigil na ang internal bleeding. Magigising si nanay sa loob ng 2 oras. Ang tunog ng pag-iyak ng kagalakan ay pumuno sa ospital. Lumuhod si Miguel sa sahig. Niyakap ko siya. Pagkatapos ay niyakap ko ang lahat ng naghihintay. Niyakap ang rescue volunteer. Niyakap ang mga kapitbahay. Niyakap ang mga nurse. Ang damit ko ay basa na sa luha ng lahat. Noong gabing iyon, nagising ang nanay niya sa bed. Hinawakan ng maliit na kamay niya ang kamay ko ng mahigpit. Nagsalita ng mahina. Anak Ana, salamat sa pagligtas mo sa akin. Umiyak ako nang nanginginig ang buong katawan. Tinawag niya akong anak. Ngumiti siya. Mula pa noong unang araw na nakita kita, alam ko na, anak kita. Napaupo ako sa sahig ng patient room, umiyak hanggang sa mawalan ng lakas. Umiyak dahil alam ko na, sa pinakamasamang araw ng buhay ko, 12 ng mga estranghero ang handang isugal ang buhay nila para sa pamilya ko. Samantalang sa sarili kong bayan, walang kahit isang kapitbahay ang kumatok sa pinto para magtanong, "Kumusta ka?" Noong gabing iyon, hinalikan ko ang noo ng nanay niya at lumabas sa labas ng kwarto, tiningnan ang ulan na hindi pa rin humihinto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ulan ay hindi nakalungkutan. Ito ay tubig na naglilinis sa pader sa puso ko, na tuluyan ng gumuho. Itinaas ko ang kamay ko, nagmano sa madilim na langit, at nagsalita ng mahina. Salamat sa pagdadala mo sa akin dito. Salamat sa pagpapakita mo sa akin na ang tunay na pamilya ay hindi mula sa dugo, kundi mula sa mga taong handang mamatay para sa isa't isa. Ang ika-8 araw. Tumigil na ang ulan. Ang langit ay maliwanag na asul na para bang walang baha kagabi. Tumayo ako sa harap ng patient room. Nakaupo ang nanay ni Miguel sa bed, kumakain ng lugaw na sinubuan ng nurse. Ngumiti siya sa akin, sa bawat pagtitig ng mata. Nagmano ako sa tuwing papasok ako sa kwarto, kaya tumawa ang nurse. Ate Ana, magaling kayong magmano na parang pinanganak kayo rito. Noong hapong iyon, tinawag ako ng doktor at ni Miguel sa private room. Napakatibay ni nanay. Sa loob ng 3 araw, makakauwi na siya. Ngunit mas mahalaga, kinuha niya ang blood test results ni Maria. Ang sanggol ay lalaki, malakas at malusog. At kayo, Madam Ana? Gusto niyo bang malaman kung sino ang may parehong dugo kay Maria kung sakaling may emerhensiya sa hinaharap? Napakunot ang noo ko. Ngumiti ang doktor. Kayo po. Oh, negative ang dugo ninyo. Tulad ni Maria. Napatayo ako ng tulala. Niyakap ako ni Miguel sa balikat. Nakita mo ate? Hindi po kayo sinasadyang ipinadala ng Diyos dito. Naglakad ako palabas sa ospital nang mag-isa. Sumakay ako ng taxi patungong San Agustin Church nang mag-isa. Ang simbahan na pinuntahan ko noong una kasama si Maria. Umakyat ako sa mataas na retablo, tiningnan ang Taal Lake na binaha kagabi. Ngayon ay tahimik na tulad ng salamin. Kinuha ko ang telepono, tinawagan ang tunay kong nanay sa Moscow sa huling pagkakataon. Nanay, hindi na po ako babalik. Agad na umiyak si nanay, nagrereklamo. Niloloko ka, nababaliw ka na. Bumuntong hininga ako ng malalim. Nanay, tinanong niyo na po ba ako kung talagang masaya ako sa Moscow? Nagtrabaho ako ng husto para sa mataas na suweldo, pero umuwi ako at walang tao. Hindi ako binabati ng mga kapitbahay. Iniwan ako ng ex ko dahil ayaw niya ng anak. Dito, ang mga estranghero ay handang mamatay para sa isa't isa. Tinawag akong anak ng nanay ng asawa ko simula pa noong unang araw. May pamilya na po ako, nanay. May bahay na po ako. Matagal na tumahimik si nanay. Pagkatapos, nanginginig ang boses. Kung talagang masaya ka, hindi kita pipigilan. Umiyak ako sa telepono. Mahal ko po kayo, nanay. Isang araw, dadalhin ko po kayo dito.
para makita ninyo kung paano sila magmahalan dito. Ibinalik ko ang telepono at lumuhod, nagdasal sa San Agustin Church ng 3 beses. Tumulo ang luha ko. Sinabi ko sa sarili ko ng malakas. Akala ko mahirap ang Pilipinas. Pero ako pala ang mahirap sa kabutihan, mahirap sa pag-ibig, mahirap sa kahulugan ng salitang pamilya. Kinuha ko ang sampagita na ibinigay ng bata noong unang araw ang bulaklak na tuyo na sa bulsa ko. Itinaas ko ito, hinalikan, at inihulog sa Taal Lake. Ang bulaklak ay lumutang sa agos, tulad ng lumang paniniwala na lumulutang palayo sa puso ko. Tumayo ako sa harap ng retablo, nagmano sa langit sa pinakamataas na paraan na nagawa ko at nagsalita ng pangungusap na nagbago sa buhay ko ng tuluyan. Hindi itinuro sa akin ng Pilipinas kung gaano kaganda ang Pilipinas, kundi itinuro sa akin kung gaano tayo kaganda bilang tao kung pipiliin natin na maging bukas ang puso. Ngumiti ako sa lawa, ngumiti sa araw na lumulubog, ngumiti sa sarili ko na matagal ng bulag. At sa sandaling iyon, alam ko na, hindi ako dumating sa Pilipinas para iuwi ang kapatid ko, kundi ipinadala ako ng Diyos dito para iuwi ang sarili ko. 3 buwan ang lumipas. Nakatayo ako sa delivery room ng St. Luke's Medical Center. Naglalabas na ng anak si Maria. Mahigpit na hawak ni Miguel ang kamay niya. Nakaupo ang nanay ni Miguel, nakasakay sa wheelchair, nakangiti. Hawak ko ang video camera. Tumulo ang luha ko nang hindi humihinto simula noong unang iyak ng bata. Lalaki po, napakalakas! Binuhat ng doktor ang maliit kong pamangkin. Nakabalot sa asul na tela, puti at pinkish ang balat. Malalaki ang mata tulad ni Maria, mapusyaw ang buhok tulad ko. Umiyak si Maria, nakangiti. Ate Ana, anong ipapangalan natin sa bata? Yumuko ako at hinalikan ang noo ng kapatid ko. Pagkatapos ay tumingin kay Miguel. Hinayaan ko siyang magpangalan. Tiningnan ako ni Miguel nang namumula ang mata at nagsalita nang nanginginig ang boses. Ang pangalan po ay Nicolay Miguel. Nicolay para kay Ate Ana, Miguel para sa akin. Napaluhod ako sa tabi ng bed, niyakap ng mahigpit ang pamangkin ko hanggang sa nagulat ang bata at umiyak ng malakas. Umiyak ako, umiyak dahil alam ko na, hindi lang ako isang tita, isa na akong tunay na bahagi ng pamilyang ito. 1 taon ang lumipas. Formal akong nagbitiw sa bangko sa Moscow. Ibinenta ko ang bahay sa suburb at lumipat na sa Pilipinas ng permanente. Ako at 3 kaibigang Ruso, na iniwan din ng mga asawang Ruso, ay magkasamang nagbukas ng Pusong Filipino, isang sentro ng tulong para sa mga babaeng banyaga na nagpakasal sa mga Pilipino, ngunit iniwan o inabuso. Sa araw ng pagbubukas, halos 100 babae mula sa Rusya, Ukraine at Belarus ang dumalo. Tumayo ako sa entablado, nagsalita ng Tagalog na may Ruso pa rin ang accent. 3 taon na ang nakalipas. Pumunta ako dito para pagalitan ang kapatid ko dahil naniniwala ako na niloloko lang ng mga lalaking Pilipino ang pera. Pero itinuro sa akin ng Pilipinas na ang mga tao ay kayang manloko sa lahat ng nasyon at magmahalan sa lahat ng nasyon. Hindi perpekto ang lugar na ito. May traffic, may baha, may problema tulad ng lahat. Pero may isang bagay dito na mahirap hanapin. Mga taong handang mag-abot ng kamay sa isang estranghero nang hindi nagtatanong muna, magkano ang pera mo o saan ka galing? Huminto ako saglit at nagmano sa lahat ng nasa kwarto. Ngayon, hindi ako dumating para sabihin na ang Pilipinas ang pinakamahusay, kundi para sabihin na kung magiging bukas ang ating puso, makakahanap tayo ng bahay sa lahat ng dako. At ang tunay na bahay ay kung saan may taong handang mabasa sa ulan para payungan tayo. Malakas na palakpakan ang pumuno sa kwarto. Maraming babae ang umiyak dahil sa unang pagkakataon, naramdaman nila na hindi sila nag-iisa. Sa kasalukuyan, ang Pusong Filipino ay lumawak na sa 3 branch, nakatulong na sa higit sa 7 dilang babae. Nagpakasal ako sa isang engineer na Pilipino na tumulong sa pagbubuhat ng sandbag noong araw ng baha. Hindi niya kailanman tinanong ang tungkol sa dati kong suweldo. Isang pangungusap lang ang sinabi niya noong araw ng kasal. Baka hindi kita mabibigyan ng marami tulad ng Moscow, pero mabibigyan kita ng buong puso ko. Tuwing gabi, dinadala ko si Nicolay Miguel, 4 na taong gulang, sa gilid ng Taal Lake. Tinuturuan ko siyang magsalita ng Ruso na may halong Tagalog at ikinukuwento sa kanya kung paano naging bulag ang tita niya noon. Ngunit tinulungan ng Pilipinas na buksan ang mata niya at ang nanay niya.
Ang maliit na batang lalaki ay tumatawa at tumatakbo para pumulot ng sampagita para sa akin tulad ng bata 4 na taon na ang nakalipas. Kinuha ko ang bulaklak, hinalikan, at inihulog sa lawa tulad noong araw na iyon. Dahil alam ko na, ang bulaklak ay hindi kailanman namatay sa putik. Naghihintay lang ito sa isang taong mag-aabot ng kamay para buhayin ito. At ang Pilipinas ang kamay na nag-abot para buhayin ako sa araw na lubog ako. 5 taon ang lumipas, tila kasinungalingan. Ngayon ang 5th kaarawan ni Nicolay Miguel. Ang unang branch ng Pusong Filipino sa Batangas ay nagdaos ng malaking salo-salo. Mahigit sa 70 bata na mixed race ang naglalaro sa damuhan. Ang mga watawat ng Russia, Ukraine, Germany, China, Laos at Cambodia ay nakahanay sa isang bilog sa ilalim ng puting tolda. May karatula na sulat kamay ng bata na nagsasabing, "Dito, walang estranghero. May pamilya lang na hindi pa nagkakakilala." Tumayo ako sa entablado na kahoy na pininturahan ng mga bata, hawak ang mic na nanginginig pa rin ng bahagya tulad noong unang araw at nagsalita ng Tagalog na matatas na nagulat ako sa sarili ko. 5 taon na ang nakalipas. Dumating ako dito na may isang maleta lang at pusong puno ng pader. Akala ko, tutulungan ko ang kapatid ko. Pero ang Pilipinas pala ang tumulong sa akin. Tinulungan akong buksan ang mata na bulag sa loob ng 31 taon. Tinuruan akong ang kadakilaan ng isang bansa ay hindi nasusukat sa matataas na gusali o pera sa bangko, kundi nasusukat sa araw ng malakas na ulan. May taong handang mabasa para payungan tayo? Huminto ako, bumuntong hininga ng malalim, at nagmano sa lahat ng nasa salo-salo. Ngayon, hindi ako nakatayo dito para sabihin na ang Pilipinas ang pinakamahusay sa mundo, kundi para sabihin na ang mundo ay gaganda kung pipiliin nating lahat na maging Pilipino sa puso natin. Piliin natin na mag-abot ng kamay, piliin natin na ngumiti sa estranghero, piliin natin na maniwala na kahit iba-iba ang wika natin, pareho tayong umiiyak at pareho tayong tumatawa. Malakas na palakpakan ang pumuno. Tumakbo si Nicolay Miguel sa entablado, niyakap ang binti ko ng mahigpit at sumigaw sa mic gamit ang Tagalog na may halong Ruso. "Tita Ana, ikaw ang pinakamagaling sa mundo." Nang sumapit ang gabi, tapos na ang salu-salo. Naglakad ako ng mag-isa sa pier sa likod ng Pusong Filipino. Ang Taal Lake na minsan ay bumaha sa bahay namin 5 taon na ang nakalipas. Ngayon ay tahimik at malinaw na makikita ang mga bituin na sumasalamin. Kinuha ko ang sariwang sampagita na ibinigay ng mga bata ngayon. Sumulat ako ng maikling mensahe sa petal gamit ang marker. Mula sa isang taong minsan ay humamak, patungo sa lupaing nagmahal sa akin ng higit sa pagmamahal ko sa sarili ko. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang bulaklak ay hindi kailanman lumago sa malinaw na tubig kundi sa putik. At ako rin. Muling ipinanganak dahil sa putik na tinatawag na Pilipinas, inihulog ko ang bulaklak sa tubig. Dahan-dahan itong lumutang sa agos, tulad ng buhay ko na minsan ay lubog, ngunit ngayon ay dahan-dahang umaabante ng may kapayapaan. Nagmano ako sa lawa sa huling pagkakataon at tumalikod, papunta sa pamilya na naghihintay sa Pampang. Niyakap ni Maria ang pangalawa naming anak na lalaki, na bagong panganak. Inakbayan ni Miguel ang nanay niya na nakakalakad na ng normal. Kinawayan ako ng mga bata, "Tita Ana, uwi na tayo." Ngumiti ako ng malapad hanggang sa sumakit ang pisngi ko at naglakad pabalik sa kanila. Dahil alam ko na, ang tunay kong paglalakbay ay hindi nagsimula sa Moscow Airport, kundi natapos dito kung saan natutunan ko na ang bahay ay hindi ang lugar na pinanganakan natin, kundi ang lugar na pinili nating mahalin at handang mamatay para dito. At pinili ko na magpakailanman.